nga pala ilang araw tayong walang pasok at napag-isipan ko nga pala talagang pumunta nito ng Caloocan. Wala lang, naisipan ko lang talagang lumuwas ng Caloocan ngayon at nagsabi lang pala ako sa partner ko at pinayagan naman ako. Kala ko talagang surpresahan yung mga kaibigan ko sa Caloocan, kaso nga lang iniisip ko paano na pala yung sakayan doon ngayon. Syempre, ang huling uwi ko nga pala noon ay 2019 pa, kaya sabi ko mas better talaga na magtanong na ako sa kanila. At eto na nga tayo, nung nakarating na nga ako dito sa may bandang Cubao, hindi ko na talaga alam kung saan ako sasakay. Nagtanong-tanong nga pala ako dyan pero tinuro ko ni ate doon sa may habal-habal. Kaso ang mahal, 100 ang singil sa akin pero hindi ko alam kung gaano nga ba talaga kalayo yun. Yung 100 na yun sis, hanggang terminal lang pala ng Perby yun. Buti na nga lang talaga at marunong ako gumamit ng Joyride apps. At ako na nga lang talaga yung nag-book kasi yung binook ko mula Cubao hanggang Fairview is 200 plus lang, di ba? Mas nakatipid ako. Sobrang smooth nga lang ng biyahe namin dito ni Kuya, wala nga masyadong traffic kaso sobrang init nga lang. Hindi ko nga lang alam kung ano mga anong oras na nga pala. At mga ilang minuto nga lang ay nandito na nga pala ako sa may Sanana Terminal. Dito nga rin pala yung talipapa na binibilhan namin dati ng mga bata pa kami. Nilalakad lang namin ito mula sa bahay. Bala ko nga pala sanang surpresahan yung kaibigan ko dito. Ang kaso ngayon nakalak nga pala yung gate nila. Dati kasi yung gate nila, isang tulak lang makakapasok na ako. Ngayon, pakatok-katok na ako. Maya-maya, lumabas nga pala yung tatay niya. Tapos, syempre, nagkwento-kwentuhan kami noon mga ilang oras. After nga na umalis na ako, taakit na nga ako doon sa may talagang tirahan namin. Grabe yung lugar na to, ang dami ng pinagbago. Naalala ko pa, dito pa talaga ako nalunod noon dati. Isapa na to. Pero tignan mo, ang dami talagang bahay ngayon. Pagkakagaling ko nga doon, ay dumiretso nga pala muna ako kila Jasmine. Hindi na nga nakapag-budget, puro nga kwentuhan naganap. At yan, nakasalubong ko pa ng kaibigan ko. Laba naman talaga naman. After nga nito, ay dumiretso nga pala ako dito sa bahay ni Dati Maya. Akala ko ay walang katao-tao. Nakasara lang pala yung gate. Fast forward tayo, kinabukasan nga ay pinuntahan ko nga pala at dinaanan ko nga pala yung dati naming bahay. Grabe, ganito na siya. Sobrang lungkot ng bahay na to pero dati sobrang saya niyan. Kasi araw-araw naman may tugtugan dyan at syempre, hindi mawawala minsan yung inuman, pang-itan, syempre isa pa yun. Itong way nga pala is papunta to kala Nanay Vilma at Ate Marisa. Ngayon, dadaan muna ako sa bahay nila at syempre, magbibideo tayo para malaman natin kung ano nga ba talaga reaction nila. At ngayon nga na pala talaga nakadalaw dito sa kanila. And then, tadan! Hi mga kamaratisan! Anong balak ninyo sa buhay nyo? Pagkatapos ko nga pala dun sa kabilang bahay, dito nga naman talaga ako manggugol sa bahay ni Ate Marisa. Sumilip ako dito kaso di ako nakilala ng anak niya at di ko rin siya kilala at nalimutan ko na din talaga. Sobrang laki niya na talaga. Nagtago nga muna ako dito sa gilid at paglabas ko nga yaan, si Kuya Titing. Alam mo bang lagi sinasabi niyan, oh andito yung anak ni Maring Opilia, si Danica. O diba, kuwang-kuwa ko yung word mo kuya. Tapos nga yun, konting chikahan lang. Tapos maya umuwi na nga rin pala ako ng mga oras na yan. Dito nga pala iniyaya ko na si Ate May na mamalengket para nga sa pagkain namin bukas sa outing at na-invitean pa nga ang babae na yan. Akala may part of the family yan. Kinabukasan net, at nagpunta na nga kami dito sa may resort. Hindi ko talaga alam kung saan to bantat nalimutan ko nga. At niyaya ko na rin pala talaga sa Ate May dito mag-tiktok. Tignan nyo.